Ako si Amihan at sa unang paghakbang ko sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, pakiramdam ko ay nilamon ako ng isang paraisong hindi para sa akin. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin, sumasalamin sa naglalakihang chandelier na nakabitin mula sa kisame. Ang hangin ay malamig, may amoy ng mga mamahaling bulaklak at floor polisher. Bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang karangyaang napakalayo sa mundong kinalakihan ko. Pero wala ako rito para mamangha. May isa lang akong pakay, isang pangakong binitiwan ko sa ilalim ng buwan, sa tabi ng puntod ng pinakamamahal kong kaibigan. Nandito ako para kay Tala. Welcome to our home, Amihan. Ang boses na yon ay kasing tamis ng pulot, kasing lambing ng isang oyayi. Si Marisol de la Vega ay tumayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto ng kanyang suot na puting bestida. Balot siya sa kinang ng mga alahas, ngunit wala roon ang atensyon ko. Hinanap ng mga mata ko ang anino ng isang bata sa likod niya. I hope you'll be happy here. Dagdag pa niya. Ang mga matay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ko sa likod ng suot kong simpleng uniforme. Don Cielo is away for business, pero he's excited to have someone new to help around the house, lalo na para alagaan si Tala. Sa pagbanggit ng pangalan na yon, isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi ko mawari kung ano. Tumango lang ako. Pilit na pinapakalma ang puso kong nagwawala sa loob ng aking dibdib. Salamat po, ma'am. Handa na po akong maglingkod. Dinala niya ako sa isang maliit na pasilyo patungo sa hardin. At doon, natanggap ko ang una kong sampal. Hindi sa pisngi, kundi sa kaluluwa. Nakaupo sa isang silyang yari sa yantok, sa gitna ng mga namumulaklak na rosas, ay isang batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Walang buhay, walang emosyon. Ang kanyang buhok ay makintab at maayos ang gupit. Ang kanyang damit ay mamahalin. Ngunit ang kanyang anyo ay parang isang manikang nabitiwan at napabayaan sa gitna ng ulan. Iyon si Tala. Ang Tala na nasa mga litratong itinatago ko ay isang batang laging nakangiti, na ang mga matay nangungusap sa sobrang bibo. Ang batang nasa harapan ko ngayon ay anino na lamang ng nakaraan. Automatikong napahawak ang kamay ko sa bulsa ng aking palda, kung saan nakatago ang kupas na larawan nila ng kanyang ina, ang kaibigan kong si Lira. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ko. Lira, anong nangyari sa anak mo? Tala baby, malambing na tawag ni Marisol. Lumuhod ito sa tabi ng bata at hinaplos ang buhok. Say hi to your new ate Amihan. She will play with you starting today. Walang naging tugon mula sa bata. Hindi man lang ito kumurap. Ang tanging ginawa nito ay bahagyang isiniksik ang sarili sa upuan, palayo sa haplos ni Marisol. Isang kilos na napakaliit, ngunit para sa akin, iyon ay isang sigaw na walang tunog. Buong araw, sinubukan kong tuparin ang sinabi ni Marisol. Sinubukan kong kausapin si Tala, mag-alok ng mga laruan, magkwento, ngunit para akong nagsasalita sa pader. Ang tanging nagpapatunay na may buhay sa kanya ay ang mabagal na paghinga mula sa kanyang dibdib. Si Marisol naman ay hindi umaalis sa paligid, laging nakabantay. Ang kanyang matamis na ngiti ay tila isang maskarang hindi natitinag. At nang gumabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, natanggap ko ang pangalawang sampal. Mas malakas, mas brutal. Narinig ko ang mahinang paghikbi mula sa silid ni Tala. Dahan-dahan akong sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko si Marisol na nakatayo sa tabi ng kama ng bata. Hawak ang isang baso ng gatas. Ngunit ang mukha niya, na kanina'y puno ng matamis na ngiti para sa lahat, ay blangko na ngayon, malamig na parang yelo. Ang boses niya ay isa na lamang bulong, ngunit puno ito ng kamandag na tumagos hanggang sa kinatatayuan ko. Tumigil ka sa pag-iyak-iyakan mo. Wala ang papa mo para iligtas ka.
Hindi yun pakiusap. Iyon ay isang pagbabanta. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang kaninang pagod ay napalitan ng isang matalas na takot na gumapang mula sa talampakan ko, paakyat sa batok ko. Sa tindi ng panlalamig, hindi ko napansing na hawakan ko na pala nang mahigpit ang munting inukit na ibon na balak kong ibigay kay Tala. Isang simpleng regalo na sinimulan kong gawin mula pa noong nasa probinsya ako, alaala ng kahiligan ni Lira. Ang inosenteng regalong yon ay kasalungat ng nakikita ko ngayon. Hinila ni Marisol ang isang napakaliit na bote mula sa bulsa ng kanyang silk robe. Walang label ang bote, tanging isang madilim at malapot na likido ang nakita ko sa loob. Maingat at halos ritual niyang ibinuhos ang ilang patak nito sa gatas ni Tala. Pagkatapos, maranyang hinalo gamit ang kutsarita. Tinitigan ang pagkalusaw ng likido na parang isang mangkukulam na naghahanda ng kanyang gayuma. Inumin mo ito, Tala. Utos niya. Walang bahid ng pagmamahal. Para matulog ka na. Para hindi ka na maging istorbo. Ang bawat salita ay tumama sa akin na parang maliliit at matatalas na kristal. Hindi ko narinig ang malakas na pagbagsak ng baso o ang sigawan. Ang narinig ko ay isang tinig na pumatay sa kaluluwa ng isang bata nang walang ingay. Ang mga kamay ko ay nanginginig at ang kahoy na ibon ay tila babaliin ko na sa sobrang diin. Ang init ng dugo ko ay umakyat sa aking ulo, ngunit ang hangin sa paligid ko ay naging yelo. Pilit kong binasa ang labi ko, ngunit ang lalamunan ko ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang lubid. Tiningnan ko si Tala. Walang nagawa ang bata kundi ang dahan-dahang abutin ng baso at inumin ng gatas. Ang likidong yon na dapat ay magbibigay lakas, ngunit sa totoo ay unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Ang lason ay ipinainom sa kanya sa sarili niyang silid, sa sarili niyang kama. Ang pagmamahal ay pinalitan ng isang mapait na panlilinlang. Nang maubos ang gatas, kinuha ni Marisol ang baso at tiningnan ng bata na parang isang panalo. Tinalikuran niya si Tala at naglakad palabas. Mabilis akong umatras, nagtago sa dilim ng pasilyo. Pinipigilan ang hininga habang papalapit siya. Ang bawat hakbang niya ay tila yabag ng kamatayan. Nang tuluyan siyang makalabas at maisara ang pinto, nanatili akong nakatayo doon. Ang init ng mga luha ay nagsimulang dumaloy sa gilid ng aking mga mata. Tahimik at mainit na kaibahan sa panlalamig ng aking katawan. Ang mga mata kong dati puno ng pag-asa ay ngayon ay napuno ng luha ng kawalan ng hustisya. Ang mga kamay na sanay sa paglilinis at pag-aayos ay walang magawa. Sa dami ng sakripisyo na kinailangan kong gawin para makapasok sa tahanang ito, para lamang masaksihan ang karumihan na nagkukubli sa likod ng lahat ng ginto at kristal. Sa dami ng pag-aalala na dinala ko para sa anak ng aking kaibigan. Ito ba ang katapusan ng lahat? Dobleng sampal. Ang una ay ang kawalang buhay ni Tala. Ang pangalawa ay ang tahimik na karahasan ni Marisol. Ang lahat ng nakita ko ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Bumulong ako sa sarili ko. Ang aking tinig ay halos hindi ko marinig. Bakit kahit? Bakit mayroong mga taong kayang gawin ito sa isang inosenteng bata? Niyakap ko ng mahigpit ang munting inukit na ibon, ang aking tanging koneksyon sa mundo ni Lira. Naramdaman ko ang kirot ng kahoy sa aking palad, ngunit hindi ito sumasakit ng tulad ng sakit sa aking puso. Ang tanong ay tumunog sa aking isip, isang malalim at mapait na pagtatapos sa gabi. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan at siya ang nasa loob ng bahay na nilalason? Ang pagtulog ko noong gabing iyon ay parang isang marupok na salamin. Kahit sarado ang aking mga mata, nakikita ko pa rin ang mukha ni Tala, ang blangko niyang titig,
at ang madilim na likido na unti-unting lumulusaw sa kanyang kaligayahan. Sa paggising ko, ang tanging alam ko ay hindi ako pwedeng maging isang simpleng tagamasid lang. Ang layunin ko ay hindi na lamang tungkol sa isang pangako. Ito na ngayon ay tungkol sa kaligtasan. Sa umaga, binalutan ko ng plastik ang bote na naglalaman ng inuming inihanda ko. Handa na sana akong kunanan ng sample ang tira-tirang gatas ni Tala sa mesa, ngunit isang matalas na tinig ang sumalubong sa akin sa kusina. Aba, maaga ka naman yatang nag-almusal, amihan. Si Aling Pacing yon, ang isa pang kasambahay na may edad na, ang reyna ng tsismis sa loob ng mansyon. Nagdadala siya ng 2 tasa ng kape, isa para sa sarili at isa para sa akin, na may kasamang malaking panibugho sa kanyang mga mata. Kinakabahan ako sa pagtataka ni Aling Pacing. Nagmamadali po kasi akong umpisahan ang trabaho ko. Sagot ko. Pilit na pinatigas ang aking boses. Ang mga mata ni Aling Pacing ay umikot sa paligid. Bago siya lumapit, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na hindi nagpapahiwatig ng pagiging lihim, kundi ng kagustuhang marinig. Alam mo, bago ka dumating, ako ang may karapatang mag-alaga kay Tala. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi na kailangan ng sagot. Pero si Mama Marisol, parang ayaw niya. Masyado siyang protective. Ika niya. Ang mga impormasyon ni Aling Pacing ay tila mga mumunting bato na nagbubukas ng daan. Nagpanggap akong interesado sa simpleng tsismis niya. Pinalawak ko ang aking mga mata at pilit na nakinig sa bawat detalye. Sa bagay, mahal na mahal ni Ma'am Marisol si Tala. Kung tutuusin, siya ang nag-alaga kay Don Cielo noong namatay si Ma'am Lira. Kaya siguro, ang utang na loob ni Don Cielo sa kanya ay malaki. Sinabi ni Aling Pacing ang mga salitang utang na loob na may diin, tila alam niya ang bigat ng konsepto na yon sa kulturang Pilipino. Ang bawat detalita ay nakatulong sa akin na maunawaan ang plano ni Marisol. Ang pagmamahal ni Lira at Tala ay kinuha ni Marisol upang gawin itong isang baluti ng pagmamahal. Ang kanyang utang na loob ay nagpapaliwanag sa bulag na pananampalataya ni Cielo. Nang pumasok ako sa kwarto ni Tala, ang silk robe ni Marisol ay nakita ko na nakabitin sa likod ng pinto. Ang baso ng gatas ay wala na. Tiyak na tinanggal na ni Marisol ang ebidensya. Tiningnan ko ang paligid. Bawat sulok ay may kamera. Kahit ang laruang oso ni Tala ay may mata, pakiramdam ko, ang mansyon na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang gintong hawla. Bulong ko sa sarili. Ang isang oras na dapat sana ay para sa paglalaro ay naging isang serye ng kabiguan. Kahit na lumapit ako, hindi tumugon si Tala. Para siyang isang robot na nawawalan ng baterya. Tala, gusto mo bang basahin ko ito sa'yo? Tanong ko. Hawak ang isang aklat ng mga kwentong bayan na nakita ko sa isang estante. Walang tugon. Sa isang iglap, habang sinisikap kong ilapit ang aklat, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng mga gulong. Nakita ko si Don Cielo na naglalakad sa hardin, kasama si Marisol. Napakaganda nilang tingnan. Ang mayaman at makapangyarihang mag-asawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Tala. Sabi ni Marisol kay Cielo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pilit na luha sa kanyang mga mata. Sinasabi ng doktor na mas lumalala ang kanyang kondisyon. Huwag kang mag-alala, Marisol, sagot ni Cielo, at nagbigay ito ng masakit na epekto sa akin. Alam ko na sinubukan mo ang lahat. Wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal mo sa bata. Sa sandaling iyon, ang galit at puot na nararamdaman ko para kay Marisol ay umakyat ng husto. Ang kasinungalingan niya ay naging isang matamis na kanta na kinakanta niya para sa kanyang asawa. Maya-maya, umalis si Don Cielo para sa isang emergency meeting. Nang makita ni Marisol na wala na si Cielo,
Ang kanyang matamis na muka ay mabilis na naglaho. Tumalikod siya, naglakad patungo sa silid-aralan at nag-iwan ng isang notebook sa lamesa. Nagpabilis ang tibok ng puso ko. Ngayon na ang pagkakataon. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa silid-aralan, nag-ingat sa bawat hakbang. Nang makarating ako, kinuha ko ang notebook ni Tala at tiningnan ang mga nakasulat dito. Mga guhit na hindi natapos, mga sulat na hindi natapos. Sa ilalim ng mesa, nakita ko ang isang natuping papel. Isang resibo. Ang nakasulat ay, bayad para sa herbal tranquilizer, Herbolario Elias. May kalakip na address, isang malayong baryo. Ang dibdib ko ay bumibigat. Hindi lang ito random na droga. Isang matanda at profesional na herbolaryo ang kasabwat ni Marisol. Ito ay nangangahulugang ang plano niya ay mas malaki at mas malalim kaysa sa akala ko. Nang akmang kukunin ko ang aking cellphone para kunan ng litrato ang resibo, narinig ko ang tunog ng makina ng kotse. Napakabilis. Hindi ito ang sasakyan ni Cielo. Lumapit ako sa bintana at nakita ko ang itim na SUV ni Marisol na mabilis na pumasok sa gate. Bumalik siya. Ang pulso ko ay nagsimulang sumikip sa labis na kaba. Wala na akong oras. Itinago ko ang resibo sa pagitan ng mga pahina ng aklat ni Tala at tumakbo ako patungo sa isang closet ng mga laruan, sumisilong sa loob ng mga karton. Rinig ko ang mga hakbang ni Marisol na papalapit sa silid-aralan. Ang kanyang boses ay malamig at punong-puno ng pagdududa. Amihan, nandyan ka ba? Alam kong narinig niya ang slight na ingay ng pagtakbo ko. Naramdaman ko ang paghila ng pinto ng closet na kinaroroonan ko. Sino ka ba talaga? At ano ang pakay mo sa pamilya ko? Ang huling tanong ay hindi na isang tanong. Ito ay isang pagdedeklara ng digmaan. Nang hilahin ni Marisol ang pinto ng closet, hindi niya ako nakita. Ang mga karton ng mga hindi na ginagamit na laruan ang nagsilbing pader ko. At ang aking paghinga ay naging isang napakaliit na bulong na sinisikap kong lunukin. Naramdaman ko ang paggalaw ng kamay niya, hinawakan ang mga kahon sa laba. Ang kanyang anino ay naglaro sa aking harapan. Magaling siyang magtago. Bulong niya sa sarili. Puno ng pagdududa ang boses. Pagkatapos, ang mga yapak niya ay marahang lumayo. Nang makasigurado akong wala na siya, dahan-dahan akong lumabas. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay puno ng lamig at ang munting resibo sa loob ng notebook ay tila nagliliyab sa aking palad. Kailangan kong makalabas sa silid na yon nang walang ingay. Ang mga kamera ay tila mga matang nakatutok, naghihintay na makita ang anumang maling galaw. Nang makabalik ako sa aking silid, agad kong kinuha ang resibo. Ang pangalan, Herbolario Elias. Ang address, Purok Saging, Bayan ng San Roque. Sobrang layo. Imposibleng mahanap ko siya nang hindi umaalis sa mansyon na siguradong hahantong sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at kinunan ko ng litrato ang resibo. Pagkatapos ay mabilis kong binalik ang notebook sa silid-aralan bago pa man maghinala si Marisol. Ang sumunod na mga araw ay puno ng tensyon. Sa tuwing nakikita ko si Marisol, tinitigan ko ang bawat kilos niya. Inaaral ang kanyang mga ngiti na para bang isa siyang aklat na kailangan kong basahin. Ang mga ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa bawat haplos niya kay Tala, nakikita ko ang lamig na nakatago sa likod ng kanyang mga daliri. Isang hapon, habang naglilinis ako ng study room ni Tala, nakita ko siyang tahimik na nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha at nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang kalungkutang kasing lalim ng dagat. Lumapit ako, umupo sa sahig sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hindi ko siya pinilit. Alam kong ang bawat bata na nagdadala ng ganitong kabigat na pasanin ay kailangang bigyan ng sapat na espasyo at tiwala. Kinuha ko ang inukit na ibon mula sa bulsa ko. Alam mo Tala, mahina kong sabi, ang ibon na ito ay ginawa ko para sa'yo. Tandaan mo,
Ang ibon, kahit nakakulong, hindi nawawala ang kakayahan niyang lumipad sa kanyang puso. Hindi siya tumingin sa ibon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang aking balikat ay bumagsak. Bigla akong nalungkot. Ang lahat ng pagsisikap ko ay parang walang kabuluhan. Ngunit sa sandaling akmang aalis na ako, may nangyari na nagpabigat sa aking puso. Dahan-dahan, ang maliit na kamay ni Tala ay umangat, nanginginig. Hindi niya kinuha ang inukit na ibon. Ang mga daliri niya ay bahagyang dumikit sa aking kamay. Inangat ito at dinala sa kanyang noo. Pagmamano, isang pagmamano na halos hindi ko naramdaman. Isang pagmamano na puno ng takot, ngunit may kasamang paggalang at pag-asa. Ang pagmamano ay isang pagkilala sa isang matanda na tinitingala, na binibigyan ng tiwala. Sa gitna ng lahat ng panlilinlang, ang inosenteng kilos na ito ay naging isang pahayag. Kinikilala kita. Nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ako nakahinga. Ang aking mga luha ay nagsimulang dumaloy muli. Ngunit ang mga luha na yon ay hindi na luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding pagmamahal. Ang mga kamay na nakapagsakripisyo ay nakatanggap ng kanilang gantimpala, hindi sa ginto, kundi sa isang maliit na pagkilala. Tala, anak, bulong ko. Ang aking tinig ay nababalutan ng matinding emosyon. Salamat. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Tala ay nagpakita ng isang split second na pagbabago. Hindi siya ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tila lumiwanag ng kaunti. Siya ay nanumbalik sa katahimikan, ngunit ang ugnayan sa pagitan namin ay naging isang matibay na tanikala. Kinabukasan, kinausap ko ang aking friend na pharmacist tungkol sa resibo at sa herbal tranquilizer. Nang matanggap ko ang kanyang reply, nanlumo ako. Amihan, that's not just a tranquilizer. It's a highly concentrated dose. Kung matagal na niyang iniinom yan, it can cause irreversible nerve damage and loss of motor skills. Hindi lang yan pampatulog. Ginagawa niyang zombie ang bata. Ang aking cellphone ay nahulog sa sink na puno ng tubig na may sabon. Hindi ito tranquilizer lang. Ito ay isang slow-acting poison. Si Tala ay hindi lang pinapatulog. Siya ay sinisira. Ang karumaldumal na balak ni Marisol ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan at pagkontrol. Ang aking panlalamig ay umabot sa sukdulan. Ang munting pagmamano ni Tala ay naging isang utos. Kailangan kong kumilos. Nang pumasok si Marisol sa kusina, nakita ko ang bakas ng kanyang hinala sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya magtanong, naunahan ko na siya. Ma'am, may narinig po akong nag-uusap kanina. Sabi nila, baka kailangan daw po ni Tala ng change of environment. Sabi ko, ang aking tinig ay tila inosenteng bulong. Nagbago ang ekspresyon ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa isang masamang paraan. Ang kanyang bibig ay umangat sa isang ngiti. Ah, ganun ba? Tama sila. Pero hindi lang basta change of environment ang kailangan ni Tala. Kailangan niya ng full-time facility. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panalo. Inihanda ko na ang lahat. Sa susunod na linggo, Tala will be going to a specialized care center. Malayo sa ingay, malayo sa lahat, at lalong malayo sa mga taong gustong makialam. Ang kanyang huling salita ay tila isang balang tumama sa aking dibdib. Ang kanyang ngiti ay naging isang mapait na panalo. Ito na ang huling hininga. Kung hindi ako kikilos sa loob ng isang linggo, huli na ang lahat. Naramdaman ko ang pagdagan ng takot sa aking mga balikat. Ngunit sa ilalim nito, isang nagliliyab na galit ang umusbong. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At isang tanong ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Kaya mo bang gawin ang lahat, amihan? Handa ka bang isugal ang sarili mong buhay para sa bata na ito na hindi mo kadugo?
Ang anunsyo ni Marisol tungkol sa pag-alis ni Tala ay nagbigay sa akin ng deadline na tila isang buhangin na dumadaloy sa isang hourglass. Isang linggo na lang. Sa loob ng 7 araw, kailangan kong makahanap ng sapat na ebidensya, hindi lang para iligtas si Tala, kundi para patunayan na si Marisol ay isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng matamis na balat. Nagsimula akong maging mas maingat. Bawat galaw ko ay sinigurado kong mukhang normal. Naglalaba, naglilinis, at nag-aasikaso ng mga bulaklak sa hardin. Habang ang aking isip ay tila isang scanner na naghahanap ng mga blind spot ng mga kamera o mga pag-uusap na lihim. Ang tanging pag-asa ko ay ang pag-asa sa mga tao na mayroon pa ring kabutihan. Si Aling Pacing. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga kubyerto sa silid kainan, sinubukan kong tanungin si Aling Pacing. Alam mo, Aling Pacing, panimula ko, pinapanatili ang aking boses na casual at chismosa. Ang lungkot naman pala ni Tala. Sayang, hindi man lang niya naaalala ang yumaong si Ma'am Lira. Ang mga mata ni Aling Pacing ay naglaro sa paligid, tumitingin sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa pag-aayos. Huwag mong banggitin ang pangalan ni Ma'am Lira, amihan, sabi niya. At ang boses niya ay hindi na ang mapanuksong gossip na boses, kundi isang boses na may takot. Ang mansyon na ito ay parang may mga pader na may tenga. Alam ni Marisol ang lahat. Naramdaman ko ang lamig sa hangin. Ano bang alam niya, Aling Pacing? Parang natatakot ka sa kanya. Tanong ko, sinubukan kong magpakita ng pagiging inosente at takot. Tumayo si Aling Pacing. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang alam ko lang, noon pa man, may kakaiba na kay Marisol. Noong nabubuhay pa si Ma'am Lira, nandyan na siya, parang anino. At noong namatay si Ma'am Lira, siya ang pumalit. Masyadong mabilis, masyadong madali. May narinig ka ba tungkol sa aksidente ni Tala? Bulong ko, ang aking puso ay lumilipad sa kaba. Na-aksidente siya, di ba? Huwag, amihan. Tama na. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang paghawak ay puno ng matinding pagmamakaawa. Kung hindi ka mag-iingat, ipapatawag ka niya sa opisina ni Don Cielo at wala nang makakatulong sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw lang ang nag-iisa. Ang kanyang takot ay totoo at ito ay malinaw na produkto ng matinding psychological abuse. Sa huli, umalis si Aling Pacing. Nagmamadali na parang may apoy sa kanyang sapatos at iniwan akong nakatitig sa mga kubyertos. Ang bawat kutsara ay kumikinang sa ilaw, ngunit ang loob ko ay madilim at nagulo. Ako lang ang nag-iisa. Ang mga salitang yon ay tumimo sa aking puso. Ngunit bigla, naalala ko ang pagmamano ni Tala, ang tanging katibayan ng pagtitiwala niya sa akin. Hindi ako Aling Pacing, hindi ako nag-iisa. Nang gabing iyon, matapos akong makasigurong tulog na si Marisol, kinuha ko ang aking phone at tinawagan ng contact ng aking pharmacist friend. Sa isang napakahinang boses at sa Tagalog na mas malalim, inilatag ko ang lahat ng impormasyon na nakuha ko. Ang resibo, ang pangalan ng herbolaryo, at ang matinding epekto ng gamot. Gusto kong malaman mo kung sino itong herbolaryo, Elias. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. At kung may record ba siya na nakikipag-ugnayan sa sino mang doktor sa syudad. Alam kong delikado ang ginagawa ko. Kung mahuhuli ako, tapos na ang lahat. Ngunit ang imahe ni Tala, ang laging blangko at walang buhay na anyo, ay mas masakit pa kaysa sa anumang banta. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil sa vibration ng aking phone. Isang text message mula sa kaibigan ko, from Ben. Amihan, may problema. Herbolaryo Elias is a known contact ng isang dating sikat na pediatrician, si Dr. Reyes. Si Dr. Reyes, siya ang personal doctor ni Tala bago siya nag-resign bigla last year. And here's the kicker. Siya rin ang nag-issue ng original medical report ni Tala
After the accident, kailangan mong mag-ingat. This is deep. Nanlaki ang aking mga mata sa dilim. Hindi lang pala isang random na herbalist. Ang herbolaryo ay may link sa personal doctor ni Tala. Ang original medical report. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na unti-unting gumuguho sa aking harapan. Ang pagkabulag ni Cielo, ang kasikatan ni Marisol, ang pananahimik ni Tala. Ang lahat ay nagsimulang maging isang malinaw na pattern ng matinding panlilinlang. Ang aksidente ni Tala ay hindi lang isang aksidente. Kailangan kong makita ang original medical report na yon. Kailangan kong hanapin ang mga file ni Don Cielo. Alam kong ang safe niya ay nasa study room, isang lugar na laging binabantayan. Nang tumayo ako mula sa aking kama, ang bawat hibla ng aking katawan ay puno ng kaba at determinasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng mga ulap. Ang gabi ay masikip at madilim. Kung ang katotohanan ay nakatago sa likod ng isang pader, gigibain ko ito. Kung si Marisol ay isang ahas, ako ang bato na papatay sa kanya. Ngunit sa paglakad ko patungo sa pinto, naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa aking likod. Sa dulo ng pasilyo, sa dilim, mayroong isang anino na nakatayo. Nakatitig sa aking direksyon. Hindi ko mawari kung sino ito, ngunit naramdaman ko ang pagiging seryoso ng titig na yon. Ang anino ay tumalikod at marahang naglakad palayo. Nag-iwan ng isang tanong na nag-iwan ng lamig sa aking puso. May nagbabantay ba sa akin? O isa lang ba itong guni-guni ng aking kaba? Ang anino na nakita ko sa pasilyo noong gabing iyon ay nanatiling palaisipan, isang dangling thread na hindi ko alam kung sino ang nagtali. Ngunit wala na akong oras para maging paranoiko. 4 na araw na lang bago umalis si Tala. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ang koneksyon ni Herbolario Elias kay Dr. Reyes, ang pediatrician na nag-issue ng original medical report ni Tala, ay nagpatibay sa aking hinala na si Marisol ay kasabwat ng mga taong may kinalaman sa kapangyarihan. Kailangan kong makita ang study room ni Don Cielo. Ang safe niya ay maaaring naglalaman ng mga dokumentong magpapatunay sa aking hinala. Ang pagkakataon ay dumating sa isang napakakaswal na paraan. Isang tanghali, habang nag-aayos ako ng mga suit ni Don Cielo, nakita ko ang isang keycard sa ibabaw ng kanyang dresser. Hindi ito ang susi sa kanyang safe, kundi ang access card para sa study room. Ang silid na hindi pinapayagang pasukan ng kahit sino. Maliban kina Don Cielo at Marisol, ang aking mga kamay ay nanginginig nang kunin ko ang keycard. Ang simpleng metal na yon ay tila napakalaki, napakabigat. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga wind chimes mula sa hardin at pakiramdam ko ay isang pahiwatig iyon na dapat kong gawin ang tamang desisyon. Naghintay ako hanggang sa sumapit ang gabi. Nagkunwari akong natutulog, ngunit ang aking mga mata ay nakadilat, tinititigan ng kisame, pinakikinggan ang paghinga ng buong mansyon. Nang makasigurado akong tahimik na ang lahat, marahan akong lumabas sa aking silid. Ang aking mga paa ay halos lumutang sa sahig. Nang makarating ako sa study room, hinawakan ko ang keycard. Ang aking puso ay lumilipad sa kaba. Hindi ito ang pagmamano ni Tala, hindi ito ang text message ni Benj. Ito ang tunay na laro. Ipinasok ko ang keycard sa reader sa tabi ng pinto. Ang munting ilaw ay naging berde, at ang mekanismo ay marahang nagbukas ng pinto. Ang study room ay madilim. Ang hangin ay mabigat. Amoy ng lumang papel at tabako. Ang safe ay nakatago sa likod ng isang malaking bookshelf na puno ng mga aklat tungkol sa finance at international trade. Nagsimula akong maghanap ng clue sa combination. Sa isang drawer, nakita ko ang isang lumang picture frame ni Lyra at Tala. Ang picture na laging nakatago. Sa likod ng frame, nakasulat ang isang petsa. June 12, 2018. Ang petsa ng kapanganakan ni Tala. Tiningnan ko ang safe. Ang mga daliri ko ay nanginginig nang i-dial ko ang mga numero.
Hunyo 12, 2018. Clank. Ang safe ay nagbukas. Ang tunog ay hindi malakas. Ngunit para sa akin, ito ay kasing lakas ng kulog. Sa loob ng safe, mayroong mga mahahalagang papeles. Kinuha ko ang isang folder na may markang tala. Legal at medical. Sa loob nito, natagpuan ko ang dalawang bagay. Isang medical report na may seal ng Dr. Reyes na nagsasabing ang kapansanan ni Tala ay resulta ng genetic defect at ng aksidente. Ikalawa, isang insurance policy na nagsasabing si Tala ang sole beneficiary ng isang napakalaking halaga. Ngunit ang mas mahalaga ay ang clause na nakasulat sa isang maliit na talata. In the event of the child's incapacitation or death before the age of 18, the trust will be legally managed by the surviving parent or their legal spouse. Ang aking hinala ay naging katotohanan. Ginawa ni Marisol ang lahat ng ito para lang mapamahalaan ng pera. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagkuha ng kapangyarihan sa likod ng batas. Bigla, narinig ko ang mga yapak sa labas. Hindi ang malalaking yapak ni Cielo. Ito ay ang maliliit, matatalim na yapak ni Marisol. Mabilis akong kumilos. Ikinubli ko ang aking sarili sa likod ng malaking executive desk ni Cielo. Ang aking hininga ay huminto. Naramdaman ko ang paglamig ng marmol sa aking balat. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang silid ay biglang napuno ng mamahaling perfume ni Marisol. Alam kong may kakaiba sa iyo, amihan. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay parang isang snake na naghahanap ng biktima. Wala ka sa iyong silid at masyadong maingay ang iyong kaluluwa. Lumapit siya sa desk. Naramdaman ko ang kanyang hininga. Ang closeness niya ay naging isang pisikal na banta. Huwag kang mag-alala. Patuloy niya. Hindi na ako magtatagal. Bukas ng umaga, aalis na si Tala. At ikaw, maaari ka na ring umalis. Ang trabaho mo ay tapos na. Walang nakakita, walang evidence, at wala nang makakahanap pa. Ang bawat salita ay isang hatol. Ito na ang huling hininga. Hindi na ito cliffhanger. Ito na ang endgame. Nang maramdaman kong lumabas siya at ang pinto ay marahang nagsara, ako ay nagtaka. Bakit hindi niya tiningnan ang safe? Dahan-dahan akong lumabas. Ang aking mga mata ay nakatitig sa safe. Nang lumabas ako, nakita ko na ang safe ay bukas pa rin. Sa pagmamadali ko, hindi ko na isara. Isang matinding kaba ang gumapang sa akin. Tiningnan ko ang mga papel na hawak ko. Medical report, insurance policy, at isang bagay na hindi ko napansin kanina. Nakatago sa ilalim ng folder, mayroong isang folded paper na may nakasulat na handwriting ni Marisol. The Lola Basyang problem. Kailangang mawala na siya bago ang party. She knows too much about the accident. Ang folded paper ay nagbigay ng isang final twist. Si Lola Basyang, ang nani ni Tala, ay witness pala. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng mas malalim, naramdaman ko ang isang matigas at mabigat na bagay na tumama sa aking likod. Narinig ko ang boses ni Marisol, mas matalas at mas brutal. Hindi ko akalaing ganyan kakabilis, amihan. Pero huli ka na. Wala na akong pakialam kung anong nalaman mo. Ang aking paningin ay naging itim. Ang huling naramdaman ko ay ang pagbagsak ng aking katawan sa malamig na marmol at ang sakit ng defeat. Ngunit sa aking kamay, ang mga proof ay hawak ko pa rin ng mahigpit. Nang bumagsak ako sa sahig, ang tanging naramdaman ko ay ang matigas na paghila ni Marisol sa aking buhok. Ang kanyang tinig ay mas matalas pa kaysa sa salamin na nabasag. Akala mo ba, amihan, hindi kita mapapansin? Sa bawat araw na inilalagi mo dito, naramdaman ko ang amoy ng iyong pagiging desperada. Sino ka ba para makialam sa buhay ko? Isang hamak na housemaid, walang insurance, walang inheritance. Naramdaman ko ang paghila niya sa aking kamay. Sinisikap niyang kunin ang mga document na mahigpit kong hawak.
Ang sakit ay tila isang apoy na gumapang sa aking braso. Ngunit mas masakit ang katotohanang walang taong makakarinig sa aking mga sigaw, kahit na ang buong bahay ay gising. Wala kang mapapala, sigaw ni Marisol. Ang kanyang mukha ay nasa harapan ko, puno ng matinding galit at kawalang hiyaan. Wala nang makakita sa proof mo. Sa pag-alis mo, kasama na ang iyong proof. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng isang napakalaking galit, ang tala. Ang huling pangako ko kay Lyra, hindi ako pwedeng magbigay ng defeat sa sarili ko. Nang maramdaman kong marahan siyang lumuwag sa pagkakahawak, ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Nagroll ako sa gilid at ang aking mga daliri ay marahang nag-slip sa bulsa ng aking uniform at itinago ang isang document, ang insurance policy. Ang medical report at ang clue tungkol kay Lola Basyang ay nakuha niya. Wala! Sigaw niya at naramdaman ko ang matinding paghila niya sa aking buhok at ang marahas na pagtulak niya sa akin patungo sa pinto. Umalis ka! Ngayon na! At wag na wag ka nang babalik, kundi ipapakulong kita sa kasong pagnanakaw ng diamond necklace ni Lyra. Ang aking paningin ay lumabo. Ang sakit ng pagtulak niya ay parang hammer na tumama sa aking likod. Sa labas, nagsimula ang isang matinding ulan. Ang langit ay tila umiiyak para sa akin. Hindi ako aalis, Marisol, sabi ko. Ang aking tinig ay halos hindi ko na marinig. Ang truth ay laging lalabas. Hindi ka magtatagal. Ha ha ha! Tumawa siya. Ang tawa niya ay matalim at masakit. Huwag kang maging dramatic, Kamihan. I'm in control. At ikaw, you're nothing but a dirty housemaid na walang power. Marahas niya akong itinulak palabas sa malaking gate. Ang malamig na tubig ay agad na tumama sa aking mukha. Ang aking buong katawan ay basang-basa. Ang ulan ay tila naghuhugas ng lahat ng aking kalungkutan. Nang makalabas ako sa gate, sinara niya ito. Ang kanyang mukha ay nasa likod ng gate, nagpapakita ng isang matinding satisfaction. Ngayon, umalis ka na. Huli ka na para sa anumang rescue. Bukas ng umaga, aalis na si Tala. At ikaw ay malilimutan na. Tumalikod ako. Ang aking mga paa ay halos walang lakas. Ang mansyon ay nagiging isang madilim at malamig na anino sa ilalim ng ulan. Ang init ng dugo ko ay umakyat sa aking ulo, ngunit ang hangin ay naging yelo. Ang aking uniform ay punit-punit. Ang aking katawan ay puno ng sakit. Ang tanging bagay na nagpapatunay na mayroon pa akong buhay ay ang insurance policy na mahigpit kong hawak sa aking bulsa. Insurance policy. Ito ang huling pag-asa ko. Naglakad ako sa kalagitnaan ng ulan. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi ako naghahanap ng shelter. Naghahanap ako ng sign. Bigla, naramdaman ko ang isang vibration sa aking phone. Isang text message mula kay Benj. From Benj. Amihan, I found something. Nahanap ko ang isang lumang. Ang key. Ang clue na iniwan ko ay hindi mahalaga. Ang key ni Lola Basyang. Naramdaman ko ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa ilalim ng ulan. Hindi pa tapos. Kung mayroon pang isang key sa mansyon na yon, kung mayroon pang isang secret, kailangan kong mahanap iyon. Hindi ako pwedeng bumalik sa mansyon. Kung gagawin ko yon, makukulong ako. Kailangan kong kumilos ng lihim. Nang makarating ako sa isang poste, tumingin ako sa itaas. Ang mansyon ay malayo na, ngunit ang aking tingin ay bumalik sa isang bahagi ng mansyon na hindi nakita ni Marisol. Ang library ni Cielo. Sa isang sulok ng library, nakita ko ang isang napakalaking painting ni Lyra. Ang painting na yon ay may frame na parang antique. Naalala ko ang aking specialty, restoration of antique furniture. Ang key, ang painting, ang lihim na compartment. Sa sandaling iyon, ang aking mga tuhod ay hindi na nanginginig.
napalitan na ng isang matinding determinasyon. Ang ulan ay nagiging isang blessing para sa akin. Tumalikod ako, hindi na nagmamadali. Ang aking mukha ay tila isang mask na puno ng lamig at matinding galit. Huli na ang lahat, Marisol. Tingnan lang natin. Tiningnan ko ang insurance policy na hawak ko. Sa likod nito, sinimulan kong iguhit ang floor plan ng mansyon. Sinisikap kong alalahanin ang bawat detalye ng library. Ang aking isip ay tila isang computer na nagpapatakbo ng isang misyon. Ang gabi ng unos ay naging gabi ng aking rebirth. Ang ulan ay huminto na. Ang aking damit ay tuyo na. Ngunit ang lamig ay nanatili sa aking mga buto. Hindi ako nakakita ng anumang shelter noong gabing iyon. Ang aking shelter ay ang aking mind, ang map na iginuhit ko sa likod ng insurance policy. Ang mansyon ay malaki, ngunit ang bawat detail ay nasa aking mind. Ang library ay nasa likuran ng mansyon. Sa left wing, bihira itong gamitin ni Marisol dahil hindi siya mahilig magbasa. Ang tanging nagbibigay ng buhay sa silid na yon ay ang malaking painting ni Lyra. Gumapang ako sa gate ng garden. Ang aking mga kamay ay sinira ang bawat damo. Ang putik ay dumikit sa aking balat. Ang aking buong katawan ay puno ng sakit dahil sa pagtulak ni Marisol. Ngunit ang adrenaline ay mas malakas. Nang makarating ako sa bintana ng library, inilabas ko ang isang maliit na tool, isang lumang hairpin na inayos ko para maging isang lockpicking tool. Ito ang skill na itinuro sa akin ng aking tito, isang restorer ng mga lumang safe at antique. Ang aking specialty ay restoration, hindi burglary. Ngunit ngayon, ang restoration ko ay tungkol sa pag-aayos ng buhay ni Tala. Ang pagbubukas ng bintana ay tila isang ritual. Ang bawat galaw ay dahan-dahan, maingat, at puno ng focus. Hindi nagtagal, narinig ko ang mahinang click ng mekanismo. Ang bintana ay marahang nagbukas. Ang hangin sa loob ng library ay amoy ng lumang varnish at alikabok. Ang library ay madilim. Ang tanging ilaw ay ang buwan na pumasok sa bintana. Sa gitna ng silid, ang painting ni Lyra ay nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong, "Ano ang ginagawa mo, amihan?" "Patawarin mo ako, Lyra," bulong ko. "Para ito sa anak mo." Lumapit ako sa painting. Ito ay isang classic portrait ni Lyra, nakasuot ng isang traditional Filipiniana dress. Ang frame ay matigas, gawa sa Nara wood. Tiningnan ko ang likod ng frame. Ang aking mga mata ay naging isang scanner. Hindi ito tungkol sa isang switch o button. Ito ay tungkol sa construction. Sa mga lumang frame na ginagamit para sa mga valuable paintings, mayroong mga hidden compartment para sa mga secret documents. Hinawakan ko ang isang bahagi ng frame sa gilid ng headpiece ni Lyra. Naramdaman ko ang isang maliit na gap sa pagitan ng kahoy at ng canvas. Kinuha ko ang aking carving tool, ang scalpel na ginagamit ko para sa restoration. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig ngayon. Ang skill ay mas malakas kaysa sa takot. Maingat kong ipinasok ang scalpel sa gap. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung masisira ko ang painting, masisira ko ang last thread ng hope. Dahan-dahan, sinimulan kong hilahin ang bahagi ng frame. Ang kahoy ay marahang gumalaw. Naglabas ito ng isang mabagal, mahinang tunog. Ang frame ay dahan-dahang gumalaw, nagbubukas ng isang maliit na compartment sa likod ng painting. Sa loob ng compartment mayroong dalawang bagay. Isang lumang diary na may handwriting ni Lyra. 2, isang folder na may markang Original Medical Report, Dr. Reyes. Post-accident diagnosis. Kinuha ko ang folder at ang diary. Ang diary ni Lyra. Ito ang pinakahuling salita ng aking kaibigan. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Nang buksan ko ang Original Medical Report, ang aking hininga ay huminto. Ang nakasulat ay, Patient Tala de la Vega,
Shows no signs of congenital or genetic defect. Motor skill damage is minor, reversible with aggressive physical therapy. The child's current listlessness is not medical, but highly indicative of chemical dependency or acute psychological distress. Hindi genetic defect. Hindi irreversible damage, reversible. Ang listlessness ay dahil sa chemical dependency, ang gamot ni Marisol. Ang medical report ni Dr. Reyes ay fake. Ang original report na ito ay nagpapatunay na si Tala ay pwedeng gumaling. Niyakap ko ang folder sa aking dibdib. Ito ang key ko. Hindi lang ito proof. Ito ay hope. Ngunit bigla, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa itaas. Footsteps. Hindi ito si Marisol. Masyadong mabigat. Si Don Cielo. Mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang diary at ang report. Nagsimula akong magbasa ng isang pahina ng diary ni Lyra. Hunyo 1, 2019. Natatakot ako, amihan. Si Marisol, masyadong malapit. Ang kanyang mga mata. Parang meron siyang alam tungkol sa aksidente na hindi ko alam. Parang may huli na ako. Naririnig ko ang yapak ni Cielo na papalapit. Kung makikita niya ako rito, wala na akong chance. Tatalikod siya sa akin. At ang truth ay malilimutan na. Ang bintana. Kailangan kong lumabas. Nang akmang lalabas ako, bigla akong napahinto. Tiningnan ko ang painting ni Lyra. Ginawa ko ang lahat para mahanap ang katotohanan. Mabilis akong kumuha ng isang marker mula sa desk ni Cielo. Sa back of the canvas, sa isang bahagi na hindi makikita, nagsimula akong magsulat. Cielo, Marisol is lying. Tala can be healed. Find the isang huling clue. Nang matapos ako, marahang akong lumabas sa bintana. Sinara ko ito. Nang makalabas ako, nakita ko si Don Cielo na naglalakad patungo sa library. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Hindi niya ako nakita. Ngunit sa ilalim ng buwan, alam kong hindi na ako mag-iisa. Ang diary ni Lyra ay naging aking shield. Nang lumabas ako mula sa mansyon, hindi na ako ang dating amihan. Ang ulan ay naghugas ng aking uniform na puno ng dumi at sakit. Ngunit ang mga documents na hawak ko ay tila nagliliyab sa aking kamay. Original medical report. Diary ni Lyra. Ang truth ay isang mabigat na bagay. At ngayon, ako ang may dala. Ang gabi ay patuloy na gumagapang. Kailangan kong makita si Lola Basyang bago sumapit ang umaga. Ang text message ni Benj ay nagbigay sa akin ng clue. Ang matandang babae ay nasa hospital dahil sa sakit. Hindi ako pwedeng mag-commute. Ang aking mukha ay tila isang fugitive. Tumawag ako kay Benj, ang aking kaibigan na pharmacist, gamit ang isang disposable phone na itinago ko. Benj, nakuha ko na ang original report, pero kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ng driver ngayon. Walang tanong, walang pagdududa. Urgent ito, Benj, para kay Tala. Ang silence sa kabilang linya ay matagal. Alam kong ang aking tone ay nagpapakita ng labis na seriousness. Sige, amihan, sagot niya sa huli. Ipadala mo ang location mo. Darating ako. Sa loob ng isang oras, dumating si Benj sakay ng kanyang maliit na car. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari, amihan? Mukha kang fugitive. Wala nang oras, Benj. Marisol is sending Tala-away tomorrow morning. Pakiusap, dalhin mo ako sa hospital kung saan nandoon si Lola Basyang. She is the key. Habang nagmamaneho si Benj, binasa ko ang diary ni Lyra. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng pagdududa, ng takot. Marso 15, 2018. Si Marisol. Ang kanyang mga mata ay masyadong... Ang diary ay nagpapatunay na si Tala ay nakakita ng isang bagay at si Lola Basyang ang witness. Nang makarating kami sa hospital, ang mga security guard ay mahigpit. Nagpanggap akong isang relative na gustong bisitahin ng matanda. Sa huli, pinayagan ako.
Si Lola Basyang ay nasa isang private room. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay kulubot sa sakit. Ang kanyang room ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang slow beep ng monitor na nagpapakita ng kanyang heartbeat. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Lola Basyang. Ako po si Amihan. Friend po ako ni Lira. Ang kanyang mga mata ay marahang nagbukas. Ang kanyang titig ay matalim. Puno ng pagdududa. Amihan, kilala ko ang pangalan mo. Sabi ni Lira, ikaw lang ang trust niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Inilabas ko ang diary ni Lira at ang original medical report. Lola Basyang, kailangan ko ang truth. Si Marisol ay nilalason si Tala at ikaw ang witness sa aksidente. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Ang truth ay mas masakit pa kaysa sa gamot, Amihan. I was there. Noong accident, nakita ko si Marisol, sinadya niya. Nagsimula siyang umubo, ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sinadya niya ang accident para maging permanent ang damage ni Tala, para siya ang maging sole guardian. Sinubukan kong sabihin kay Lira, pero huli na ang lahat. At nang mamatay si Lira, sinabihan niya ako na, shut up. Ang truth ay naging isang matalim na blade na tumama sa aking puso. Si Marisol ay hindi lang greedy, siya ay isang murderer. Lola Basyang, kailangan kong patunayan ito. Kailangan kong iligtas si Tala. Kaya mong maging witness sa court? Tanong ko. Ang matanda ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagawin ko, Amihan. I owe Lira that much. Pero kailangan mong makita ang key. The final key. Nag-abot siya ng isang maliit, lumang key na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ito ang key. Sa safety deposit box ni Lira. Sa loob nito, ang real sulat ni Lira. Her final wish. Niyakap ko ang matanda. Ang kanyang init ay tila nagbigay sa akin ng blessing. Nang lumabas ako, nakita ko si Benj. Ang kanyang mukha ay puno ng concern. Amihan, anong nangyayari? Huli na ang lahat para sa mga tanong, Benj. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Kailangan nating pumunta sa bank ngayon. At pagkatapos, party na tayo. Tiningnan ko ang key. Ang final key sa truth ni Marisol. Ang final key sa kaligayahan ni Tala. Sa ilalim ng liwanag ng hospital, naramdaman ko ang simula ng aking victory. Ngunit ang battle ay hindi pa tapos. Si Marisol ay naghihintay. Ang maliit na key mula kay Lola Basyang ay tila isang mahiwagang susi. Ang kanyang mga salita. Ang final key sa katotohanan ni Marisol ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang susunod na hakbang, ang safety deposit box ni Lira. Sa tulong ni Benj, nahanap namin ang bank kung saan nakalagay ang safety deposit box. Ang pangalan ni Lira ay nakatala bilang may-ari. Hindi ko alam kung ano ang aking mahahanap doon, ngunit alam kong ito ang huling piraso ng palaisipan. Habang naghihintay sa teller, napansin ko ang pamilyar na mukha na nakatayo malapit sa entrance. Si Don Cielo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagkalito. Parang isang taong naghahanap ng sagot sa gitna ng malaking kaguluhan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong maging handa. Nang makuha ko ang box, agad akong bumalik sa car ni Benj. Sa isang tahimik na lugar, binuksan namin ang box. Sa loob, mayroon lamang isang sobre. Sa labas nito, nakasulat ang pangalan ko. Para kay Amihan, kung sakaling hindi ko na kaya. Ito na, ang huling message ni Lira. Binuksan ko ang sobre. Ang mga salita ni Lira ay dumaloy sa akin. Bawat isa ay tila isang yakap mula sa langit. Amihan, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nagawa ang dapat kong gawin. Ang mga salita ay tumago sa akin. Si Lira, alam niya na may mali. At ang diary na ibinigay niya sa akin noong una, ang diary na nakuha ni Marisol,
ay ang kanyang huling pag-asa. Ang party ni Marisol ay bukas na. Kailangan kong makapasok doon. Kailangan kong ilantad ang katotohanan. Benj, sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi lang sa pagmamaneho. Kailangan ko ng access sa party na yon. Tiningnan ako ni Benj. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Amihan, delikado yan. Si Marisol, hindi niya tayo pababayaan. Alam ko, sabi ko. Pero si Tala, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Kailangan nating tapusin ito. Nag-isip si Benj ng ilang sandali. May kakilala ako, isang event organizer. Maaaring makakuha tayo ng temporary access bilang staff, ngunit kailangan nating maging maingat. Kung malaman niya na tayo ay may kinalaman dito, malaki ang peligro. Ang plano ay nagsimulang mabuo. Hindi ako pwedeng basta pumasok bilang isang guest. Kailangan kong maging bahagi ng event. Nang sumunod na araw, ang araw ng party, ako ay nakasuot ng isang simpleng uniform ng waitress. Ang diary ni Lyra at ang original medical report ay nakatago sa aking damit, malapit sa aking puso. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking isipan ay malinaw. Sa gitna ng mga kumikinang na ilaw at mamahaling dekorasyon, nakita ko si Marisol. Siya ay nagniningning. Ang kanyang mangiti ay kasing liwanag ng kanyang mga alahas. Tumatanggap siya ng mga pagbati. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Si Don Cielo ay nasa tabi niya, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Puno ng hindi maintindihang kalungkutan. Tila nagkaroon ng deja vu. Ito ang eksaktong eksena sa mga teleserye na pinapanood ko noon. Ang babaeng mayaman na nagpapakita ng kanyang kayamanan, habang ang katotohanan ay nakatago sa likod ng lahat ng kinang. Nakita ko rin si Tala. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik, tila hindi naroroon. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat sight na ito ay nagpapaalala sa akin ng aking layunin. Habang naglilingkod ako, nag-obserba ako. Nakita ko si Herbolario Elias na nagbibigay ng isang maliit na bote kay Marisol, na agad naman niyang itinago sa kanyang clutch. Ang kanilang lihim na transaction. Nagsisimula na ang laro. Marisol, ang aking mga kamay ay nanatiling kalmado habang naglilingkod, ngunit ang aking puso ay nagwawala. Kailangan kong maghintay ng tamang moment. Kailangan kong maging handa. Ang cliffhanger ay hindi isang panganib sa buhay. Ito ay ang paghihintay, ang pag-alam, na ang katotohanan ay malapit ng mabunyag, ngunit hindi mo pa alam kung paano. Ang tanong na bumabagabag sa akin, paano ko ilalabas ang mga ebidensyang ito nang hindi ako mapipigilan ni Marisol? Ang musika ay tila isang mapaglarong halik sa aking tainga, ngunit ang aking puso ay tumitibok sa isang ritmo ng pag-aalinlangan. Bilang isang waitress, ang aking tungkulin ay magsilbi, magpakita ng ngiti, at hindi kailanman maging sentro ng atensyon. Ngunit ngayong gabi, kailangan kong gawin ang kabaligtaran. Nakita ko si Marisol na nakatayo sa entablado. Ang kanyang nangiti ay kasing laki ng buwan. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang tropeo na kumikinang sa ilaw. Ang mayor ay nasa tabi niya, nagbibigay ng papuri sa kanyang kabutihan at serbisyo sa komunidad. Ang lahat ay tila isang perpektong larawan, isang larawan na malapit ng mabura. Nasa akin ang diary ni Lyra, ang original medical report at ang insurance policy. Ang mga ito ang aking sandata. Kailangan ko lang ng tamang sandali. Habang nagsasalita ang mayor, napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Marisol. May bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Nagpatingin siya sa kanyang clutch at pagkatapos ay tiningnan niya ang Herbolario Elias na nakatayo malapit sa entablado. Nakita ko ang Herbolario na tumango ng bahagya at pagkatapos ay nagsimulang maglakad papalapit sa amin, papalapit sa akin. Ang kanyang paglapit ay hindi inaasahan. Tila may alam siya sa aking plano.
Mabilis kong naramdaman ang aking mga kamay na nagsisimulang manginig. Mukhang meron kang hinahanap, assistant? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa aking mga lihim. Wala po, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Naghahanap lang po ako ng baso. Huwag mo akong lokohin. Bulong niya. Ang kanyang mukha ay lumapit sa akin. Nakita ko ang ginawa mo sa study room ni Don Cielo at alam ko ang hawak mo. Ang aking puso ay halos lumabas sa aking dibdib. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman ang tungkol sa safe? Narinig ko ang pagbukas ng safe. Sabi niya, tila binabasa ang aking isipan. At nakita ko ang iyong pagmamadali. Kaya, dagdag niya, ang kanyang nangiti ay naging isang mapait na ngisi. Naghanda ako ng aking sariling plano. Nakita ko ang kanyang kamay na papalapit sa aking bulsa, kung saan nakalagay ang diary at ang report. Hindi ko ito pwedeng ibigay. Sa isang iglap, nagpasya ako. Kailangan kong gawin ito ngayon. Lumapit ako sa entablado, kung saan nakatayo si Marisol at ang mayor. Kinuha ko ang aking phone at sa isang mabilis na kilos, pinindot ko ang record button. Ginoong Mayor! Sigaw ko. Ang aking boses ay mas malakas kaysa sa aking inaasahan. Nagulat ang lahat. Ang musika ay huminto. Ang mga tao ay tumingin sa akin. Mayroon akong kailangang sabihin. Ang mukha ni Marisol ay biglang nagbago. Ang kanyang nangiti ay nawala, napalitan ng takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng galit. Sino ka? Tanong ng mayor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ako si Amihan, sabi ko. Ang aking boses ay nagsimulang manginig at ako ang tumatayong saksi laban kay Marisol de la Vega. Hinawakan ko ang diary at ang report. Si Marisol, sabi ko, ang aking boses ay unti-unting lumalakas, ay hindi ang anghel na inyong nakikita. Siya ay isang halimaw na nagkukubli. Inilabas ko ang original medical report. Ito ang katotohanan tungkol kay Tala. Ang kanyang kapansanan ay hindi genetic. Ito ay resulta ng kanyang plano. Ang gamot na ibinibigay niya kay Tala ay hindi pampatulog. Ito ay isang slow-acting poison na sumisira sa kanyang utak at katawan. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang mukha ni Marisol ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ang herbolaryo Elias ay biglang nawala sa kanyang kinatatayuan. At ito, sabi ko, habang inilalabas ang diary ni Lira, ang mga salita ng kanyang unang asawa, si Lira. Binuksan ko ang diary at nagsimulang magbasa. Ang mga salita ni Lira ay tila bumubuhay muli sa mga nakatagong katotohanan. Hunyo 1, 2018. Natatakot ako, Amihan. Si Marisol, parang may alam siya tungkol sa aksidente na hindi ko alam. Sabi ni Tala, nakita niya si Marisol na nag-uusap sa nanay niya. Habang nagbabasa ako, ang mukha ni Marisol ay unti-unting nagbago mula sa takot patungo sa galit. Kasumpa-sumpa ka, Amihan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Magsisinungaling ka. Ngunit ang mga salita ni Lira ay masyadong malakas, masyadong totoo. Pagkatapos, mula sa gilid ng mga tao, isang boses ang narinig ko. Hindi siya nagsisinungaling. Si Don Cielo, ang kanyang mukha ay puno ng luha at pagkadismaya. Nakita ko, sa study room mo, Marisol, ang note mo tungkol kay Lola Basyang, ang insurance policy, nakita ko ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila isang final blow kay Marisol. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nabuksan na. At ang original medical report ni Tala, dagdag niya, ang kanyang tinig ay nababalutan ng pait. Ay nakuha ko mula sa safe. Salamat sa iyong clue, Amihan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan.
Si Marisol ay parang isang ahas na nawalan ng balat. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang masamang babae ay naipakita sa lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya makapagsalita. Ang mayor ay lumapit kay Marisol. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at pagkadismaya. Marisol de la Vega, sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag. Ikaw ay inaaresto sa mga kasong panloloko, pag-abuso, at posibleng pagtatangkang patayin ang isang bata. Ang mga police officers ay lumapit kay Marisol. Ang kanyang perfect world ay gumuho. Ang kanyang mga alahas ay tila naging mga posas. Nang ilalabas si Marisol, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at paghihiganti. Ngunit sa aking mga mata, nakita niya ang tapang at ang tagumpay. Habang ang lahat ay natitira sa kaguluhan, lumapit si Don Cielo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Amihan, sabi niya, ang kanyang tinig ay nababalutan ng pagsisisi. Salamat. Salamat sa pagpapakita ng katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Ang pagpapatawad ni Tala, ang pinakamalaking bayad, Don Cielo. Sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon ngunit puno ng emosyon. At ang kanyang paggaling, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong pag-asa. Kaya mo ba? Gabayan kami. Kailangan namin ng tulong mo para kay Tala. Ang tanong niya ay hindi tungkol sa pagmamahal, kundi tungkol sa pagpapagaling. Isang pagkakataon para sa bagong simula. Lumipas ang mga taon. Ang mga alaala ng kaguluhan sa mansyon ay tila isang malayong panaginip na unti-unting naglalaho. Ngayon, ang bahay na tinatawag kong tahanan ay hindi na isang mansyon. Isa na itong maliit, ngunit masiglang bungalow na napapalibutan ng mga bulaklak at mga puno ng prutas, ang amoy ng sariwang lupa, at jasmine ang bumabati sa akin tuwing umaga. Ako si Amihan, at ako na ngayon ang may-ari ng isang maliit ngunit matagumpay na antique restoration shop sa Cebu. Ang aking mga kamay na dating puno ng dust at varnish ay ngayon ay nagbabalik ng beauty at values sa mga lumang kasangkapan. Mga kasangkapang may sariling kwento, tulad ko. Ang aking negosyo ay hindi lamang naging matagumpay, ito ay naging aking kalayaan. Ang kalayaan na makapamuhay ng hindi nakadepende sa sinuman. Ang pinakamalaking reward ko ay hindi ang pera o ang recognition. Ito ay ang makita ang batang lalaki na dating nakaupo sa gilid ng hardin na walang buhay, ngayon ay tumatakbo sa damuhan. Si Tala. Mama Ami, tingnan mo. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng saya. Hawak niya ang isang maliit na kite na gawa sa mga piraso ng papel at bamboo sticks. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dating puno ng kalungkutan, ngayon ay kumikinang sa araw. Ang kanyang mga paa, na dating nanginginig, ngayon ay matatag na tumatakbo. Ang physical therapy ay mahaba at mahirap, ngunit ang pagmamahal at paggabay ko ang naging kanyang lakas. Ang insurance policy at ang mga documents na nakuha ko noon ay naging key para sa isang makatarungang paglilitis. Ang fortune na dapat sana ay mapunta kay Marisol ay napunta kay Tala, ngunit hindi ito ang naging sentro ng aming buhay. Ang true wealth namin ay ang paggaling ni Tala at ang kapayapaan na natagpuan ko sa pagtulong sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang picture frames sa aking shop, isang sasakyan ang huminto sa labas. Isang malinis at matikas na sedan. Bumaba ang isang lalaki, si Don Cielo. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagkalito. Mayroon na siyang kapayapaan. Amihan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Matagal na rin. Ngumiti ako. Don Cielo. Gusto ko lang magpasalamat muli, sabi niya.
nag-abot ng isang maliit na sobre. Ito ay para sa pag-aalaga mo kay Tala at para sa iyong negosyo. Tiningnan ko ang sobre. Alam kong hindi ko ito kailangan. Don Cielo, ang pinakamalaking regalo ay ang paggaling ni Tala at ang kapatawaran. Kung sakaling mayroon ka pa, tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang malalim na understanding. Nagkasala ako, amihan. Masyado akong nabulag sa kasinungalingan. Ngayon, alam ko na ang tunay na halaga ng pamilya. Nagpapasalamat ako na ligtas si Tala at nagpapasalamat ako na mayroon kang katulad mo sa buhay niya. Ngumiti ako. Si Tala ang nagdala ng liwanag sa ating lahat. Don Cielo, siya ang ating tunay na yaman. Nagpaalam siya at nang umalis ang kanyang sasakyan, tiningnan ko ang sobre. Binuksan ko ito. Sa loob, hindi lamang pera, kundi isang sulat. Isang sulat mula kay Cielo na nagsasabing handa siyang tumulong sa anumang paraan na kailangan ni Tala para sa kanyang paggaling, ngunit sa isang malayo at magalang na paraan. Kinikilala niya na ang pagiging parent ni Tala ay sa akin na. Napakalayo na ng narating namin mula sa gabing iyon sa ulan. Mula sa isang housemaid na itinapon sa labas, ngayon ako ay isang matagumpay na negosyante at isang ina. Nabalik ako sa aking shop, tinitingnan ang mga lumang bagay na aking inaayos. Bawat isa ay may kwento ng nakaraan, ng pagdurusa at ng pag-asa, tulad ko. Bumalik ako sa bahay. Sa hardin, nakita ko si Tala. Naglalakad ng mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Mama Ami, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tunay na saya. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay malakas na nakapalibot sa aking leeg. Ang kanyang mga salita na tila isang pangarap na natupad ay bumagsak sa aking tainga. Mama Ami, napaluha ako, ngunit ang mga luha na yon ay puno ng kaligayahan. Hindi ito luha ng kalungkutan o pagkabigo. Ito ay luha ng pagpapatawad sa aking sarili at sa lahat ng nakaraan. Oh, anak, sabi ko, ang aking tinig ay nababalutan ng emosyon. Ako ang iyong Mama Ami. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo. Nabubuo ito sa mga yakap na puno ng pagmamahal, sa mga sakripisyo na walang katumbas, at sa pag-asang laging naroon, naghihintay na sumibol sa gitna ng mga unos. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa kasamaan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa puso, sa pagpapatawad, at sa paglikha ng sarili nating paraiso. Isang paraiso na napuno ng pagmamahal, pag-asa, at tunay na kaligayahan.